Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po to 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang topic po natin is, ito po ay patungkol po sa sino ang itinataas ng Diyos. So, sabi po dito sa concept po natin, patungkol po sa exaltation of Christ. So, sabi po dito, the exaltation of Christ refers to the glorious elevation of Jesus following His humiliation, His life, death, and burial. This type of exaltation includes four key aspects: His resurrection, ascension, session, and return, His glory. So, yun po yung concept po natin. And now, tayo po dumako po sa ating Bible reading po na matatagpuan po sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11. At ito po ang sabi po sa English, who, though He was in the form of God, did not count equally with God things to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him a name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and earth and under the earth, and everyone tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ito naman po sabi sa Tagalog, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at maging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat at nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon at ikaluwalhati ng Diyos. Amen. So yun po yung ating Bible reading po. And now tayo naman po ay dumako po sa ating teaching po. Una, Christ's resurrection demonstrated His victory. So yun sabi po dito, ang muling pagkabuhay po ni Kristo ay mula po sa pagkamatay, at ito po ay isang patunay ng kanyang tagumpay. Ito po ay laban sa kasalanan at kamatayan. Hindi siya nanatili na sa libingan, sa halip, siya ay muling nabuhay, isang malinaw na patunay na siya ang anak ng Diyos at may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, pinatunayan niya ang kanyang tagumpay para sa atin. So ito lang po yung pangalawang katuruan po. Christ is reigning now. Ascension and session. So, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay po, si Jesus ay umakyat sa langit. So, yun po yung ascension po. At naupo sa kanyang Diyos Ama. Yun naman po yung session. Na nangangahulugang siya ay kasalukuyan naghahari. Hindi lamang siya isang tagapagturo o propeta, kundi siya ang kasalukuyang hari na may kapamahalaan sa langit at sa lupa. Siya ang Panginoon na dapat kilalanin at sundin sa lahat. So, para po sa huling katuruan po, ito po ay Christ's return in a glory completes redemption. So, ang pagbabalik po ni Kristo sa kaluwalhatian, ang pagkatapos na gawin sa pagtubos po or sa kanyang pagtutubos, bagaman tinapos niya ang sakripisyo para sa kasalanan, ang kanyang pagbabalik at magdadala sa ganap na kaligtasan para sa mga mananampalataya. Ang pagkakaloob na walang hanggang buhay at ang muling pagbubuhay ng mga patay sa araw na iyon, luluhod ang bawat tuhod at ipapahayag ang bawat dila na si Jesucristo ang kanilang Panginoon. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.